So, iba po, hindi nangyari yung inaasahan ng aking asawa. Ganun din po sa pag-aaral po ng Biblia. So the 5 W's are fixed principles that are naturally operates daily to clarify clouded details. The same is fixed hermeneutical principle in biblical study dictated by common sense. So alam po natin yung 5 W's po na ito. Ito'y ginagamit. Hindi ko lang po naisama yung picture sapagkat meron po akong nabili na isang t-shirt. Normally may matatakil, di ba? May mga design. Ang naka-design po sa kanya is who, what, where, why. Yun po nakasulat dun sa t-shirt ko. Yun po ay nabili ko sa isang department store. Nag-aaral pa nga ako ng kasama. Wala naman. Nag-iisa lang siya. So, ibig po sabihin yung hermeneutical principles, hindi po lamang hindi po legitimate knowledge sa mga theological student. Kundi hindi po ay legitimate knowledge sa mga taong pangkaraniwang tao. Okay? So, meron po tayo one, the authors, the subject of the main point of the discourse. The authors, the why, the authors of the speaker, purpose, or reason. When, the period of the book or time the statement was said. Where, the geographical and cultural setting of the statement. Who, the author of the speaker, or the recipient of the statement. So, binigay po natin, nakarang mag-aaral po natin, pinag-aralan natin yung why and what. Diba, pinag-aralan natin yung talatang ginagamit na Iglesia ni Cristo na kung saan tayo po'y kanilang tinatawag na tayo po'y kanilang dinadaya. No? Na parang bagang yung kanilang talatang binabasa ay sumasagot sa talatang pumapayag ba ang Diyos na ang Diyos ay maging tao? O kaya pumapayag ba ang Diyos na ang tao ay maging Diyos? Diba? So dinadayaan nila tayo, para bagang yung talata na yun ay ginanggit para lang po sagutin yung kanilang katanungan. Hindi po. Hindi ang nakita po natin doon, ang Diyos ay hindi tao, sapagkat ang Diyos ay tapat, hindi po sinungaling. Diba? So, dito po magbibigay po tayo ng pag-aaral kung sino po yung tinatawag na principle of kung sino. A flaw in exegesis that leads to exegetical fallacy is the failure to identify the author, the speaker, and the addressee. Okay? Kung sino yung sumulat, kung sino nagsasalita, at sino yung tinutukoy. Diba? A narrative of a text may include the author, the speaker, and the person being spoken to. So, ang isang talata po, maaari po magkaroon ng tatlong taong involved. Maaari po involved yung sumulat, maaari involved po yung taong nagsasalita, at yung kung taong pinagtutunan. Okay? So, kaya pag nag-aralan po natin ang Biblia, minsan po makikita po kagaya po halimbawa ng Matthew chapter 4, verse 4, pagdating po ng Marcos, yung pong discourses and tinatawag na exchanges between po sa ating Panginoon si Cristo at sa Diablo, hindi po ni-record ni Marcos. Ito po yung Matthew chapter 4, verse 3. And now when the tempters came to him, he said, if you are the Son of God, command these stones become bread. So meron po tayo tatlong karakter. The narrative is by Matthew. So si Matthew po ang nagsasalita. Yung spoken, reported speech was of the devil. Sino po ang na-address? Ang ating Panginoon. So na-identify po natin tatlong tao. Si Mateo, yung Diablo, at ang ating Panginoon. Okay. So examples of who the addressing. Ito po yung isa napansin ko. The elders who are among you, I exhort, I am a fellow elder and a witness of the suffering of Christ and also a partaker of the glory that will be revealed. So nakalimutan ko. Sorry. So, ako pa yung narinig na ito ay elders dito ay tumutukoy po dun sa matatanda, sa lahat ng matatanda sa loob ng Iglesia. Elders here are not ordinary old men, but elected men who hold the office of bishop, pastor, or overseer. Hindi pwede pang karaniwang matatanda, not sa edad.
kundi sila po yung mga tao na nanunungkulan bilang obispo o pastor o mga bishop o elders, no? The shepherd of the flock, pansinin po natin, yung po sa 1 Peter, pansinin po natin, buksan hindi ko na po sinama, gusto ko na lamang po basahin natin sa aklat ng pagkano ng Pedro, Kapitulo 5. Sa 2 po, pansinin po natin, 2 at 4. Pangalagaan ninyo ang kawan ng Diyos na nasa inyo, na magsigamit kayo ng pagpupuno na hindi sa pintan, kundi may kasayahan na ayon sa kalooban ng Diyos, hindi dahil sa mahalin na pakinabangan, kundi sa handang pag-iisip sa birthday at pagkahayag ng Pangulong Pastor, ay magsitanggap kayo ng mga dinasisirang putong ng kaluwad at ina. So mapapansin po natin doon sa talata na yun, at kung pupuntahan po natin ng Aklat ng Gawa, Kapitulo 20, 18, at yung 28, mapapansin po natin doon. No? Yung pong elder na tinutukoy, o matatanda na tinutukoy ni Pedro, ay hindi po tumutukoy na matanda sa edad. Kundi sila'y matatanda na nanunungkulan, na namamahala, nagpapakain sa iglesia ng ating Panginoon. No? Sila po ay mga elected. So qualified persons are elected into office. So sila po yung mga elected na tao na mayroong qualification. Yung pagiging elder po nila, hindi po elder doon sa edad, kundi elder sa kanilang pananampalataya. As long, halimbawa, ang mga 30, hindi pa naman 30, hindi pa naman consider na matanda. No? Yung mga 40, hindi pa, no? Yung mga pinoconsider na mga edad matanda rin, mga nasa edad na 50, tatas, kagaya po namin. As long as, halimbawa pa ang isang Kristiyano o isang lalaki nag-asawa ng bata, lumaki, nabautismo yung kanyang anak, at sa edad po na 30, mayroon po 30 o 32, 31, 35, mayroon na siyang anak na sumasampalataya. Bagaman hindi siya matanda sa edad, qualified po siya sa pagiging elder. Bakit? Sapagkat meron pong qualification doon sa 1 Timothy chapter 3, verse 1 up to 7. As long as namamit po niya, hindi po pinag-usapan doon yung edad, but it is the qualification. So yung elders po ito, mapapansin din po natin, hindi tumutukoy doon sa edad, yung tinatawag natin biological age. Sa Isaiah chapter 14 verse 12, ito po ang isang isang bagay na lagi na pong pinupo. Sabi nga, sino asal sa kanya galing si Satanas. Ano ang pinag-ugatan ni Satanas? Lagi po binabasa po na Isaiah 14 verse 12. Sabi po ito, how you are fallen from the heaven, O Lucifer, son of the morning. How you are cut down to the ground, you who weaken the nations. So lagi po ginagamit itong talata ito upang patunayan na si Lucifer o ang Diablo ay isang anghel na nalaglag mula sa langit. Pero yung po ba ang tinutukoy dito? Lucifer here is not the devil. Yung pansalitang feather, meaning morning star, is translated day star doon sa ASB, morning star doon sa NIV, and shining one. Ano po, nag-confuse po sa atin yung pong translation ng King James Version na ginamit po niya yung salitang Lucifer, which is a transliteration from the Book of the Latin Movie. No? The word does not refer to Satan but to the king of Babylon who put himself as God. Tingnan po, basahin po natin sa Isaiah chapter 14 verse 4. Para po mas maintindihan po natin. Pansinin po natin. Isaiah chapter 14 verse 4. Medyo nakakabubutong nakakabobo ng memory ang 14 verse 4, ganito po pagkabanggit, na iyong gagamitin ang kalinghagang ito laban sa hari sa Babylonia, at yung sabihin kung paano na mamimigati ay magbigat at ang bayang dito ay
magbibigay ka.